Hindi ko na kayang tiisin ang amoy ng matandang yan sa loob ng bahay na ito, Paulo. It is so embarrassing. She looks more like a beggar than your mother. Mamili ka, ako o ang nanay mong amoy isda. Ang mga salitang yun ni Cynthia ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Aling Rosa. Nakatayo ang matanda sa labas ng pintuan nang marangyang silid ng kanyang anak. Bit-bit ang isang tray ng mainit na tinolang manok. Maingat niya itong iniluto. Hinihiwa ang bawat piraso ng sayote nang may pagmamahal, tinitiis ang kirot ng kanyang mga kasukasuan para lamang maipagluto ang anak na pagod sa trabaho. Ang usok mula sa sabaw na kanina ay nagdadala ng bighani ay tila naging laso na sumasakal sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang mga kulubot na kamay ni Aling Rosa. Ang mangkok na porselana ay tila bumibigat sa bawat segundong dumaraan. Sa loob ng silid, ang katahimikan ni Paulo ay mas masakit pa kaysa sa matatalas na salita ni Cynthia. Inaasahan ni Aling Rosa ang isang pagtatanggol, isang tinig na magsasabing, "Respetuhin mo ang nanay ko." Ngunit ang tanging narinig niya ay ang malamig na buntong hininga ng kanyang anak. "I know, sweetheart. Maghahanap ako ng paraan. Just give me more time." Ang mahinang tugon ni Paulo. Parang gumuho ang mundo sa ilalim ng mga paanan ni Aling Rosa. Ang bawat sakripisyo niya mula noong pumanaw ang kanyang asawa, ang paglalaba para sa ibang tao, ang pagtitipid sa sariling pagkain para lamang makapagtapos si Paulo, ang pagbebenta ng kanyang mga huling alahas, lahat ng yun ay tila naging abo sa isang iglap. Sa loob ng mansyong ito, na siya naman ang nagpundar sa likod ng mga lihim na dokumento, itinuturing siyang isang mantsa na dapat burahin. Dahan-dahang ibinaba ni Aling Rosa ang tray sa maliit na lamesa sa labas ng pinto. Hindi niya na kayang humakbang papapasok. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay may kasamang hapdi na hindi kayang lunurin ng anumang gamot. Nanlalabo ang kanyang paningin, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang hindi pinalalabas. Hindi siya dapat umiyak. Ang isang ina ay dapat matatag. Iyon ang lagi niyang sinasabi sa sarili. Pero hanggang kailan? Naglakad siya palayo. Ang kanyang mga tsinelas ay hindi man lang lumilikha ng ingay sa makapal na karpet ng pasilyo. Tila isa na nga siyang multo sa loob ng bahay na ito. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid sa tabi ng kusina, ang silid na mas maliit pa sa walk-in closet ni Cynthia. Doon, nakita niya ang kanyang apo, si Angel, na mahimbing na natutulog. Ang bata lamang ang tanging dahilan kung bakit niya patinitiis ang lahat. Hinaplos niya ang buhok ng bata, ang kanyang daliri ay dumaan sa malambot na balat nito nang may pag-iingat. "Lola?" Ang munting tinig ni Angel nang magising ito ng bahagya. "Matulog ka na, apo. Nandito lang si Lola." Bulong ni Aling Rosa. Kahit na ang totoo ay hindi niya alam kung hanggang kailan siya pahihintulutang manatili sa tabi nito. Kinuha ni Aling Rosa ang isang lumang kahon ng biskwit na nakatago sa ilalim ng kanyang katre. Sa loob nito ay hindi pagkain ang laman, kundi ang isang makapal na sobre at isang gintong susi. Ito ang kanyang lihim. Ito ang kanyang kalasag. Ang bilyon-bilyong ari-arian na iniwan ng kanyang asawa na nasa ilalim ng kanyang pangalan, ang mga stock na tahimik na lumago sa loob ng 30 taon. Isang lagda lang niya, at ang mansyong ito ay mawawala sa kanyang anak. Isang salita lang niya, at babalik sa putikan ang mapagmataas na si Cynthia. Ngunit muli, ang puso ng isang ina ay isang bilangguan ng pag-ibig. Paano niya gagawin iyon sa sarili niyang dugo at laman? Paano niya hahayaang maghirap ang anak na minsan ay naging sentro ng kanyang sansinukob? Lumabas muli si Aling Rosa sa kusina upang uminom ng tubig, ngunit natigilan siya nang makitang naroon na sina Paulo at Cynthia. Nakatalikod sila sa kanya. Hawak ni Cynthia ang isang baso ng wine habang nakasandal sa dibdib ni Paulo.
I've already contacted the home for the aged sa Antipolo, Paulo. It's a nice place. Don't be too dramatic about it. She'll be happier there with people her age. Sabi ni Cynthia na may kasamang mapait na ngiti. Tumingin si Paulo sa labas ng bintana, kung saan ang langit ay nagsisimula ng magdilim at ang mga ulap ay nagbabanta ng isang malakas na bagyo. Is it really the only way, Cynthia? Unless you want your investors to know that your mother is a commoner who smells like garlic, then yes. Look at me, Paulo. We are building an empire. We don't need a liability. Hindi na nakinig pa si Aling Rosa sa susunod na sasabihin ng anak. Bumalik siya sa kanyang silid at nagsimulang itupi ang kanyang mga lumang baro. Hindi niya kailangang hintayin na kaladkarin siya palabas. Ngunit sa bawat tupi ng damit, isang alaala ang nadudurog. Ang bawat tahi ng kanyang buhay ay tila nalalagot. Habang nag-iimpake, may isang bagay na nahulog mula sa kanyang aparador, isang maliit at kupas na sapatos ni Paulo noong sanggol pa ito. Nanlambot ang mga tuhod ni Aling Rosa at napaupo sa sahig. Niyakap niya ang sapatos sa kanyang dibdib habang ang unang patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa bubungan. Tila nakikiramay sa kanyang nagdadalamhating kaluluwa. Sa gitna ng papalakas na ulan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ng matanda. Isang tanong na walang kasagutan sa mga sandaling iyon. Kailan pa naging kasalanan ang maging isang ina na nagbigay ng lahat hanggang sa wala nang matira sa kanyang sarili? Tumayo siya, bitbit ang bag na naglalaman ng kanyang buong buhay at lumakad patungo sa kinaroroonan ni Angel. Ang gabi ay madilim at ang ulan ay tila walang balak tumigil. Magnanakaw. Paulo, hindi ako pwedeng magkamali. Nawawala ang diamond necklace na binili mo sa akin sa Hong Kong. Ang matinis na tinig ni Cynthia ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Mas masakit pa sa dagundong ng kulog sa labas. Nagmamadali siyang lumabas ng kanilang silid, suot ang kanyang mamahaling silk robe, habang ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Sa likod niya, sumunod si Paulo na halatang gulong-gulo at hindi alam ang gagawin. Si Aling Rosa, na noon ay tahimik na nagtutupi ng mga huling damit ni Angel, ay napatayo ng bigla. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang uri ng kaba na tila nagbabala ng isang malaking panganib. Hindi pa siya nakakahakbang palabas ng pinto nang biglang pumasok si Cynthia sa kanyang maliit na silid na tila isang bagyong handang manira ng lahat ng madadaanan. Cynthia, anong nangyayari? Baka nailagay mo lang kung saan. Ang mahinang pagpapakalma ni Paulo, pero isang matalim na tingin lang ang ibinalik sa kanya ng asawa. Nailagay kung saan? Paulo, I am very careful with my jewelry. At sino lang ba ang labas-masok sa kwarto natin para magliin? Sino lang ba ang laging nakatingin sa mga gamit ko na parang ngayon lang nakakita ng ginto? Itinuro ni Cynthia ang kanyang daliri sa mukha ni Aling Rosa. Ikaw matanda ka. Ibigay mo sa akin ang kwintas ko bago ko patawagin ang mga pulis. Nanigas si Aling Rosa sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Cynthia ay tila mga sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang pisngi. Cynthia, wala akong kinukuha. Alam mo na hindi ko magagawa ang ganyang bagay. Kahit kailan, hindi ako nag-interes sa mga gamit niyo. Ang mahinang sagot ng matanda, ang kanyang tinig ay nanginginig sa halu-halong takot at sakit. Don't give me that saintly act. Paulo, tingnan mo siya. She's gaslighting us. Kunwari mabait, kunwari biktima, pero baka binebenta na niya ang mga gamit natin para may maipadala sa mga kamag-anak niya sa probinsya. Lumapit si Cynthia sa maliit na aparador ni Aling Rosa at marahas na binuksan ang mga drawer nito. Ang tunog ng pagkiskis ng kahoy sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa silid, kasabay ng pagbagsak ng mga lumang damit ni Rosa sa sahig. Cynthia, stop it. Huwag naman dito sa harap ng bata. Pabulong na saway ni Paulo habang nakatingin kay Angel na nagsisimula ng umiyak dahil sa ingay. Pero hindi siya lumapit para pigilan ang kanyang asawa.
Nanatili siyang nakatayo sa may pinto, tila isang manonood sa sariling trahedya ng kanyang pamilya. Walang awang hinalughog ni Cynthia ang lahat. Itinapon niya ang mga lumang shawl, ang mga kupas na blusa, at pati na ang maliit na unan ni Rosa. Hanggang sa marating niya ang basket ng mga labada na nasa sulok ng silid. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cynthia nang may makita siyang kumikinang sa ilalim ng isang puting tuwalya. Oh my God! Paulo, look! Ano ito? Itinaas ni Cynthia ang isang gintong kuwintas na may malalaking diamante. Ang mga bato nito ay kumikislap sa ilalim ng dilaw na ilaw ng bumbilya. Tila tinatawanan ang kawalang sala ni Aling Rosa. Ang matanda ay napakapit sa gilid ng kanyang katre. Ang kanyang tuhod ay tuluyang nanghina. Paano napunta doon ang kwintas? Alam niyang malinis ang kanyang konsensya, pero ang katotohanang nakita ng kanyang mga mata ay tila isang hatol ng kamatayan. Nay, bakit? Ang tinig ni Paulo ay puno ng pagkadismaya. Lahat ibinibigay ko sa inyo rito. Bakit kailangan niyo pang magnakaw? Paulo, anak, maniwala ka. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Itanim man ako sa lupa. Wala akong kinuha. Ang mga luha ni Aling Rosa ay tuluyan ng umagos. Bumabasa sa kanyang mga kulubot na pisngi. Magsisinungaling ka pa! Ang sigaw ni Cynthia. I told you, Paulo. She is a liability. Magnanakaw na, sinungaling pa. Ngayon, sabihin mo sa akin, gusto mo pa bang manatili ang kriminal na ito sa bahay natin? Paano kung saktan niya si Angel? Paano kung pati tayo ay nakawan niya habang natutulog tayo? Lumapit si Cynthia kay Paulo at hinawakan ang braso nito ng mahigpit. Ang kanyang boses ay naging malambing pero puno ng lason. Sweetheart, I don't feel safe anymore. It's either she leaves tonight or I'm taking Angel and I'm leaving you. Mamili ka. Tumingin si Paulo sa kanyang ina, na noon ay nakaluhod na sa sahig habang yakap ang umiiyak na si Angel. Pagkatapos ay tumingin siya kay Cynthia na naghihintay ng kanyang sagot. Ang ulan sa labas ay mas lalong lumakas. Ang mga patak nito sa bubungan ay tila tunog ng libu-libong martilyo na nagpapako sa krus ng pasakit ni Aling Rosa. Dahan-dahang iniwas ni Paulo ang kanyang paningin mula sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Ang kanyang emosyon ay tuluyang nabaon sa ilalim ng takot na mawala ang kanyang asawa at ang kanyang marangyang buhay. Nay, kuhanin niyo na ang mga gamit niyo, ang malamig na sabi ni Paulo. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi ko pwedeng hayaan na may magnanakaw sa loob ng pamamahay ko. Hindi makapaniwala si Aling Rosa sa narinig. Ang sarili niyang anak, ang sanggol na binuhat niya ng 9 na buwan, ang batang itinaguyod niya sa hirap at ginhawa, ay tinawag siyang magnanakaw at itinataboy sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Paulo, gabi na. Bumabagyo sa labas, anak. Ang pagsusumamo ni Rosa, ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. I don't care. I want her out, Paulo. Ngayon din. Ang huling hirit ni Cynthia habang nakangisi sa dilim. Ang bawat salitang binitiwan ni Paulo ay tila isang malupit na hatol na nagpabagsak sa huling haligi ng pag-asa ni Aling Rosa. Nakaluhod pa rin ang matanda sa malamig na sahig. Ang kanyang mga daliri ay nakadiin sa mga kupas na damit na kanina lang ay maingat niyang itinitupi. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na naging kalyado sa paglalaba ng maruruming damit ng ibang tao, ang mga kamay na nagtiis sa init ng uling upang makapagluto ng sapat na pagkain para sa pag-aaral ni Paulo. Ang mga kamay na ito na siyang nagbuhat sa kanyang anak noong ito ay may sakit at nanginginig sa lagnat, ay tinatawag na ngayon na kamay ng isang magnanakaw. Paulo, anak. Ang pagsusumamo ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay halos isang hikbi na lamang. Tignan mo ang aking mga mata. Ako ang nagpalaki sa iyo.
Alam mo sa kaibuturan ng iyong puso na hindi ko magagawa ang ibinibintang nyo. Kahit kailan, hindi ko dinungisan ang ating pangalan. Sinubukan ni Aling Rosa na abutin ang paa ng kanyang anak. Isang huling pagtatangka, nagisingin ang natutulog na budhi nito. Ngunit sa halip na haplos, ang naramdaman niya ay ang marahas na pag-atras ni Paulo, ang pagkislap ng takot at pandidiri sa mga mata ng kanyang anak ay mas masakit pa kaysa sa anumang sugat sa katawan. Enough with the drama, Nay. Kita na sa basket niyo ang ebidensya, magsisinungaling pa kayo. Ang singhal ni Cynthia na lalong lumapit at itinulak ang balikat ng matanda. You're making a scene! Gusto niyo bang magising ang lahat ng kapitbahay at malaman na may matandang kriminal sa bahay na to? You're so pathetic. Cynthia, stop it. Mahinang saway ni Paulo, ngunit walang puwersa ang kanyang tinig. Nakatayo lamang siya roon, nakayuko. Tila isang batang walang sariling paninindigan sa harap ng kanyang asawa. What? Stop what, Paulo? I am protecting our dignity. I am protecting our home. Humarap si Cynthia kay Aling Rosa nang may nanlilisik na mga mata. You have two choices, matanda. Either dadalhin ka namin ngayon din sa Home for the Aged sa Antipolo at doon ka mabubulok kasama ng mga kauri mong wala nang silbi o aalis ka sa pamamahay na ito at hinding-hindi na magpapakita sa amin kailanman. Lalong humigpit ang yakap ni Aling Rosa kay Angel na noon ay umiiyak na rin dahil sa tensyon sa loob ng silid. Hindi ko iiwan ang apo ko. Cynthia, parang awa mo na. Kahit sa kusina na lang ako matulog, kahit wag niyo na akong pakainin, wag niyo lang akong ilayo kay Angel. Sa mabilis na pagkilos na hindi inaasahan ni Aling Rosa, lumapit si Cynthia at marahas na hinablot ang bata mula sa mga bisig ng matanda. Ang tunog ng pag-iyak ni Angel ay humalo sa hagulgol ni Rosa. Ngunit hindi doon nagtapos ang kalupitan. Sa gitna ng kanyang galit, ang palad ni Cynthia ay lumipad at humalik ng malakas sa kulubot na pisngi ni Aling Rosa. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng maliit na silid. Napasubsob ang matanda sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang lasa ng sariling dugo ay gumuhit sa kanyang bibig. Huwag mong hahawakan ang anak ko ng marumi mong mga kamay. Ang sigaw ni Cynthia. Tumingin si Aling Rosa kay Paulo. Umaasang sa pagkakataong ito ay maninindigan ang kanyang anak. Ngunit si Paulo ay tumalikod lamang. Itinuon niya ang kanyang pansin sa labas ng bintana. Tila mas interesado sa bawat kidlat na gumuguhit sa madilim na langit kaysa sa inang sinasaktan sa kanyang harapan. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamabigat na pagkakanulo, isang pagtataksil ng sariling dugo. Hindi ka na nararapat dito, Nay. Ang malamig na sabi ni Paulo na hindi man lang lumingon. Cynthia is right. You've crossed the line. Ayokong lumaki ang anak ko na may lola na magnanakaw. Unti-unting tumayo si Aling Rosa. Gamit ang huling lakas na meron siya. Hindi na siya umiiyak. Ang init ng sampal sa kanyang pisngi ay napalitan ng isang nanunuot na lamig sa kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang anak. Sa huling pagkakataon, hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa, para sa lalaking nakalimot kung saan siya nanggaling. Isang napakalakas na kulog ang bumasag sa katahimikan kasabay ng biglang pagkawala ng ilaw sa buong mansyon. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang liwanag ng kidlat ang nagpakita sa figura ni Paulo. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang pintuan. Umalis ka na. Ngayon din, sa bawat hakbang ni Aling Rosa patungo sa pinto, tila hinihiwa ang kanyang kaluluwa. Ang ulan sa labas ay nagsimulang humampas ng mas marahas, handang lamunin ang sinumang mga has na lumabas. Ngunit para kay Aling Rosa, ang bagyo sa loob ng bahay na ito ay mas nakamamatay kaysa sa anumang unos sa labas. Diyan ka sa labas magmakaawa sa ulan, baka sakaling mahugasan niyan ang dumi ng iyong pagkatao. At isama mo na rin ang batang iyan dahil simula nang hawakan mo siya, naging kasing ingay at kasing salbahe mo na rin siya. Ang boses ni Cynthia
ay mas matalas pa sa kidlat na gumuguhit sa langit. Sa isang marahas na pagkilos, itinulak niya si Aling Rosa palabas ng malaking pinto ng mansyon. Kasunod nito ay ang paghagis ng isang maliit na bundle. Si Angel, na noon ay halos maubusan na ng boses sa pag-iyak, ay itinulak patungo sa nanginginig na mga bisig ng matanda. Napasandal si Aling Rosa sa malamig na pader ng gate habang mabilis niyang sinalo ang kanyang apo. Ang ulan ay hindi lamang basta pumatak. Ito ay humampas sa kanyang katawan na tila libu-libong maliliit na karayom na gustong tumusok sa kanyang balat. Sa gitna ng dilim at hagupit ng hangin, mabilis niyang hinubad ang kanyang lumang shawl, ang tanging saplot na nagbibigay sa kanya ng kaunting init, at ibinalot ito ng mahigpit sa katawan ni Angel. Tiniis ni Rosa ang lamig na unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto, basta't masiguro lamang na hindi mababasa ang bata. "Huwag kang matakot, apo. Nandito si Lola. Hindi ka pababayaan ni Lola," bulong niya, kahit na ang sarili niyang mga labi ay nanginginig na at nagkakulay ube sa tindi ng ginaw. Tumingala si Aling Rosa sa bintana ng ikalawang palapag. Doon, sa kabila ng makapal na salamin, nakita niya ang anino ni Paulo. Nakatayo ang kanyang anak, hawak ang isang baso ng inumin, habang marahang hinahaplos ni Cynthia ang balikat nito. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang balak na bumaba at bawiin ang kanyang ina at anak mula sa lupit ng kalikasan. Ang init ng ilaw sa loob ng bahay ay tila isang malupit na pangungutya sa kadilimang kinalalagyan ni Rosa. Ang bahay na yon na binuo niya sa bawat sentimong pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon ay naging isang kuta na ngayon ay nagtataboy sa kanya. Ang bawat patak ng ulan na humahalik sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na kawayan na anumang sandali ay bibigay na sa bigat ng kanyang daladalang sakit. Ang mundong dati niyang kilala ay tuluyan ng gumuho. Ang pag-ibig na kanyang itinanim ay umani ng puot at ang katapatan na kanyang ipinunla ay nagbunga ng pagkakanulo. Naramdaman ni Aling Rosa ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga kamay. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdis sa dibdib. Sa gitna ng kawalan, sa gilid ng kalsadang pinuno na ng baha, nanlabo ang kanyang paningin. Ang mga ilaw ng mga dumaraang sasakyan ay tila mga bituin na malayo at hindi maabot. Napaupo siya sa basang semento, yakap-yakap ang kanyang apo, habang ang kanyang diwa ay nagsisimulang lumutang sa pagitan ng malay at limot. "Patawad, Angel. Patawad kung ito lang ang kayang ibigay sa iyo ng lola." Ang huling na ibulong niya bago ang lahat ay maging kulay abo. Ngunit sa gitna ng desperasyon, isang pares ng matinding liwanag mula sa isang itim na sasakyan ang tumama sa kanyang direksyon. Ang tunog ng mga gulong na huminto sa basang kalsada ay nagbigay ng isang kakaibang ritmo sa katahimikan ng gabi. Isang pintuan ang bumukas at isang anino ng isang lalaking naka-Amerikana ang mabilis na lumapit sa kanya. Bit-bit ang isang malaking payong na tila isang pakpak na handang magbigay ng proteksyon. "Madam, Madam Rosa, Diyos ko, anong ginawa nila sa inyo?" Ang boses na puno ng pag-aalala at galit ni Attorney Ramos ang huling narinig ni Rosa, habang marahang binuhat ng matapat na abogado ang matanda at ang bata patungo sa loob ng mainit at ligtas na sasakyan. Tumingin si Attorney Ramos sa madilim na mansyon sa itaas. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa puot para sa mga taong nasa loob nito. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang umaalis sa Forbes Park, naiwan ang isang tanong na tila nakasulat sa bawat patak ng ulan sa kalsada. Kapag ang ulan ay tumigil at ang araw ay muling sumikat, kaya pa bang tignan ni Paulo ang kanyang sarili sa salamin pagkatapos niyang itapon ang tanging taong nagbigay sa kanya ng lahat? "Madam, please, uminom ho kayo nito. Kailangan niyo ng init sa katawan." Ang boses ni Attorney Ramos ay nanginginig sa pagitan ng pag-aalala at matinding galit habang iniaabot ang isang tasa ng mainit na tsaa kay Aling Rosa. Narito sila,
sa loob ng isang marangyang presidential suite sa isang tanyag na hotel sa Makati. Ang bango ng lavender at ang malambot na carpet sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang malupit na kabalintunaan kumpara sa malalamig na patak ng ulan at ang maruming semento ng Forbes Park na kinalugmukan niya kanina lamang. Maingat na binalot ni Attorney Ramos ang isang makapal at mamahaling robe sa balikat ng matanda. Tumingin si Aling Rosa sa kanyang mga kamay, maputla, nanginginig, at tila hindi nararapat sa karangyaan ng silid na ito. Sa kabilang kama, mahimbing na natutulog si Angel, balot ng malambot na kumot at ligtas na mula sa bangungot ng nagdaang gabi. Bakit niyo hinayaang umabot sa ganito, Madam? Muling tanong ng abogado habang lumuluhod sa harap ng matanda upang isuot dito ang malambot na tsinelas. 10 taon niyo silang pinagsilbihan na parang katulong. Hinayaan niyong tratuhin kayo na parang basahan sa sarili niyong kumpanya. Bakit niyo piniling magdusa? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rosa. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila may kasamang alaala ng bawat sakripisyong ginawa niya para kay Paulo. Akala ko, kung ibibigay ko sa kanya ang lahat, nang hindi niya nalalaman ang totoo, mamahalin niya ako bilang inalang, attorney. Hindi dahil sa bilyones ko. Gusto ko siyang lumaking may busilak na puso. Pero mukhang ang sobrang pagmamahal ko ang mismong sumira sa kanya. Huminga ng malalim si Attorney Ramos at inilapag ang isang makapal na leather folder sa lamesa. Ang tunog ng paglapag ng mga dokumento ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng mahabang panahon ng pagtitiis. Madam, sapat na ang 10 taong pagpapanggap. Ang kumpanyang pinapatakbo ni Paulo, ang kumpanyang akala niya ay sa kanya, ay pag-aari ng Rosa Foundation. Isang salita niyo lang, mababawi natin ang lahat ng puhunan. Ang mansyong kinalakihan niya, nakapangalan iyon sa trust fund ni Angel na kayo ang tanging katiwala. Isang lagda niyo lang, magiging pulubi sila sa gitna ng kalsada, katulad ng ginawa nila sa inyo kanina. Pumikit ng mariin si Aling Rosa. Sa kanyang gunita, bumalik ang imahe ng kanyang yumaong asawa, si Don Roberto. Bago ito pumanaw, iniwan nito ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Rosa na may kasunduang ibibigay lamang ito kay Paulo kapag napatunayan ng anak na ito ay may sapat na dunong at malasakit sa kapwa. Sa loob ng 3 dekada, tahimik na pinamahalaan ni Rosa ang kanilang mga stocks at investment sa ibang bansa sa tulong ni Attorney Ramos, habang nagpapanggap siyang isang simpleng byuda na walang ibang inaasahan kundi ang sahod ng anak. Attorney, narinig mo ba ang sinabi ni Cynthia? Pabulong na tanong ni Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Sabi niya, amoy isda ako. Sabi niya, pabigat ako. At si Paulo, nanahimik lang siya. Ang physiological na sakit ng pagkakanulo ay muling nanariwa. Naramdaman ni Rosa ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na humihiwa sa kanyang baga. Ang katahimikan ni Paulo, ang pinakamabigat na dagok. Ang kawalan nito ng kibo habang sinasampal siya ni Cynthia ay ang huling pako sa krus ng kanyang pagiging martir. Madam, hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Giit ni Attorney Ramos, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa katapatan. Ito ay tungkol sa katarungan. Kailangang matutunan ni Paulo ang leksyon na hindi nabibili ng pera ang dangal ng isang magulang. Dahan-dahang tumayo si Aling Rosa. Ang kanyang tindig, na kanina ay kuba at tila lupaypay, ay unting naging tuwid. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay nagkaroon ng isang bagong klase ng liwanag, malamig, matalim, at puno ng determinasyon. Nilapitan niya ang kanyang lumang kahon ng biskwit na bitbit niya mula sa mansyon. Kinuha niya mula sa loob nito ang isang maliit na selyo na gawa sa purong ginto at ang isang gintong susi. Ito ang simbolo ng kapangyarihan ng pamilya na matagal niyang itinago sa ilalim ng kanyang mga lumang baro. Attorney?
Ang boses ni Rosa ay naging kasing tigas ng bakal. Tawagan mo ang board of directors. Simulan mo ang pagbawi sa lahat ng shares ng Rosa Foundation sa kumpanya ni Paulo. Ipadala mo ang notice of eviction sa mansyon. Gusto kong malaman nila kung sino ang totoong nagmamay-ari ng hangin na hinihinga nila. Sandaling tumigil ang matanda at tumingin kay Angel na mahimbing ang tulog. Hinaplos niya ang pisngi ng bata nang may ibayong pagmamahal, pero sa pagkakataong ito, wala nang halong pag-aalinlangan. Tapusin na natin ang laro nila, attorney. Panahon na para magisingan ang anak ko sa katotohanan. Inabot ni Rosa ang gintong selyo kay Attorney Ramos. Ang bawat segundong lumilipas sa tahimik na silid ay tila bawat hakbang ng tadhana na papalapit na sa pintuan ni na Paulo at Cynthia. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na utos, isang tanong pa rin ang naiiwan sa isipan ni Rosa. Kapag nakuha ko na ang lahat, kapag naghirap na sila, matatagpuan ko ba ang kapayapaang hinahanap ko? O mas lalo lang lalalim ang sugat sa aking puso? Ang sikat ng araw na pumasok sa malaking bintana ng hotel suite ay hindi nagdala ng init sa pakiramdam ni Aling Rosa. Sa halip, ang bawat sinag nito ay tila naglalantad sa bawat lamat ng kanyang puso. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin, suot ang isang mamahaling seda na damit na ipinahanda ni Attorney Ramos. Hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng dati ay amoy pawis at bawang, ngayon ay balot ng bango ng mamahaling pabango. Ngunit sa likod ng marangyang kasuotan, naroon pa rin ang hapdi ng sampal ni Cynthia at ang lamig ng pagtalikod ni Paulo. Madam, handa na ang lahat. Ang bawat utos nyo ay naisakatuparan na sa loob lamang ng isang gabi. Ang boses ni Attorney Ramos ay puno ng determinasyon habang maingat siyang kumakatok sa pinto. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng mansyong puno ng katahimikan, ngunit balot ng kapalaluan, nagising si Cynthia na may malawak na ngiti. Iniunat niya ang kanyang mga braso sa ibabaw ng malambot na kama. Ninanamnam ang bawat sandali ng kanyang tagumpay. Wala na ang matandang pabigat. Wala na ang aninong laging nagpapaalala sa kanya ng simpleng pinagmulan ni Paulo. Paulo, sweetheart, wake up. Let's go to the mall today. Gusto kong bumili ng bagong Hermes bag to celebrate our new freedom. Ang masayang yaya ni Cynthia habang niyayakap ang asawa. Ngunit ang umaga, na akala nila ay simula ng kanilang kaligayahan, ay mabilis na naging isang malamig na bangungot. Habang nag-aalmusal sa kanilang malawak na dining table, biglang tumunog ang cellphone ni Paulo. Ang bawat salitang naririnig niya mula sa kabilang linya ay tila isang malakas na hampas na nagpabagsak sa kanyang hawak na kutsara. Ang tunog ng metal na tumama sa porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasunod ng mabilis na pagpapatak ng kape sa puting tela ng mesa. What? Anong ibig mong sabihin na frozen ang lahat ng accounts ng kumpanya? That's impossible! Sino ang nag-utos? Ang sigaw ni Paulo, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Paulo, what's happening? Ang nagtatakang tanong ni Cynthia. Pero hindi siya sinagot ng asawa. Nagmamadaling kinuha ni Cynthia ang kanyang sariling credit card at sinubukang mag-order online ng mamahaling gamit. Ngunit ang bawat transaksyon ay tinatanggihan ng system. Ang pula at kumukurap na mensahe sa screen ng kanyang laptop ay tila isang nanunuot na pangungutya sa kanyang kasakiman. Sa kumpanya ni Paulo, ang kaguluhan ay mas matindi. Ang mga board members ay nagpatawag ng emergency meeting. Ang secret investor na nagpapatakbo sa daloy ng pera ng kumpanya sa loob ng 10 taon ay biglang nag-withdraw ng lahat ng suporta. Ang mga stock ay bumagsak ng mas mabilis kaysa sa mga patak ng ulan kagabi. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Aling Rosa ay tahimik na nakaupo sa isang madilim na sulok ng kanyang hotel suite. Hawak ang isang baso ng gatas para kay Angel. Isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nais sumigaw sa sakit para sa kanyang anak. Pero ang mas malaking bahagi ay tila isang matibay na kuta na hindi na kayang buwagin ng awa. Attorney, padalan mo sila ng sulat. Ang utos ni Rosa, ang kanyang boses
ay walang panginginig. Sabihin mo sa kanila na ang Rosa Foundation ay hindi na kinikilala ang kakayahan ni Paulo bilang CEO at ang mansyon, bigyan mo sila ng 3 araw para lisanin ang lugar. Ang naganap ng lapitan ni Angel ang kanyang lola at abutin ang kanyang kamay. Sa kabila ng lahat ng bilyones at kapangyarihan, ang tanging tunay na kayamanan ni Rosa ay ang malambot na haplos ng kanyang apo. Ang mga daliri ng bata na humahawak sa kanyang nanginginig na palad ay ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas na ituloy ang kanyang nasimulan. Lola, uuwi na ba tayo? Ang inosenteng tanong ng bata. Tumingin si Rosa sa labas ng bintana, kung saan ang mga gusali ay tila mga anino sa ilalim ng papasikat na araw. Wala na tayong uuwian doon, Angel. Mula ngayon, gagawa tayo ng bagong mundo. Mundong walang puwang para sa mga taong walang utang na loob. Samantala, sa harap ng mansyon sa Forbes Park, isang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba ang isang lalaking nakauniporme at may dalang isang puting sobre. Ang bawat hakbang nito, patungo sa pinto, ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng marangyang buhay ni na Paulo at Cynthia. Binuksan ni Paulo ang pinto. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Inabot ng lalaki ang sulat. Habang binabasa ni Paulo ang bawat salita, ang kanyang mga tuhod ay tuluyang sumuko. Napaupo siya sa sahig ng kanilang marangyang sala, habang si Cynthia ay nagsisimulang sumigaw sa galit at desperasyon. Ang huling linya sa sulat ang pinakamasakit. Ang lahat ng iyong tinatamasa ay hiniram mo lamang mula sa pusong iyong dinurog. Ang bawat pindot ni Paulo sa saklaw ng ilaw ay walang ibinibigay na liwanag, kundi ang tunog lamang ng plastik na tumatama sa pader na tila isang tuyot na bulong sa gitna ng kadiliman. Ang mansyong dati ay punong-puno ng kislap at ingay ng karangyaan ay naging isang malaking kabaong na gawa sa semento at salamin. Sa loob ng 2 araw, naputulan sila ng kuryente at tubig. Ang aircon na dati ay nagbibigay ng preskong hangin ay nanahimik at ang nanunuot na init ng tanghali ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanila. Sa kusina, ang amoy ng mga pagkaing na bulok sa loob ng malaking refrigerator ay nagsisimulang kumalat. Si Cynthia ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mamahaling robe ay lukot-lukot na at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Hawak niya ang kanyang cellphone, pilit na tinatawagan ang kanyang mga kaibigang socialite. Ngunit bawat isa sa kanila ay tila naglaho na parang bula. Walang sumasagot, Paulo. Lahat sila. Sinasabing busy sila o kaya ay hindi nila ako kilala. Paano nangyari ito? Ang sigaw ni Cynthia, ang kanyang boses ay puno ng pait at panunumbat. Gawan mo ng paraan, gutom na ako at malagkit na ang katawan ko. Si Paulo ay nakasandal sa lababo. Ang kanyang mga mata ay malalim na ang itim sa ilalim. Sinubukan niyang mangutang sa kanyang mga business partners, ngunit ang sagot ni Attorney Ramos ay mabilis. Sino mang tutulong kay Paulo ay ididimitra ng Rosa Foundation. Ang bawat pinto na kinakatok niya ay sumasara ng malakas sa kanyang mukha. Wala na, Cynthia. Wala na tayong pera. Pati ang mga sasakyan. Kukunin na rin bukas. Ang mahinang sagot ni Paulo. Ang kanyang sikmura ay humihapdi sa gutom, isang uri ng sakit na hindi niya kailanman naramdaman noong narito pa ang kanyang ina upang maghain ng mainit na kanin. Samantala, sa isang tahimik at marangyang restaurant sa tapat ng hotel, nakaupo si Aling Rosa kasama si Attorney Ramos. Sa harap niya ay isang platito ng adobong manok, ang paboritong ulam ni Paulo. Ang amoy ng tuyo, suka at bawang ay nagpabalik ng mga alaala ng mga panahong masaya pa silang naghahati sa maliit na lamesa sa kanilang lumang bahay. Dahan-dahang hinaplos ni Rosa ang gilid ng pinggan. Ang init ng porselana ay tila dumadaloy sa kanyang mga daliri.
Nagpapaalala sa kanya ng mga gabing tinitiyak niyang mainit ang pagkain ng kanyang anak. Pag-uwi nito mula sa eskwela, sa kabila ng lahat ng sakit, ang puso ng isang ina ay tila isang sugat na hindi kailanman ganap na naghihilom. Madam, hindi niyo pa ginagalaw ang pagkain niyo. Ang malambot na puna ni Attorney Ramos. Naalala ko lang siya, attorney. Bulong ni Rosa. Kumain na kaya siya? Sa ganitong oras, mahilig siyang uminom ng malamig na tubig pagkatapos kumain. Pero wala silang kuryente. Wala silang tubig. Isang sandali kung saan ang kanyang kapangyarihan bilang isang bilyonaryo ay natatalo ng kanyang pagiging ina. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Alam niyang kailangan ito. Ang pagmamahal na walang disiplina ay siyang nagdala sa kanila sa bangin na ito. Pagkalipas ng ilang oras, napilitan si Paulo na lumabas ng bahay upang maglakad patungo sa malapit na mall. Umaasang makakahanap siya ng kakilala na maawa sa kanya. Ang kanyang suot na polo shirt ay basa na ng pawis at ang kanyang mga sapatos ay puno ng alikabok. Habang tumatawid sa kalsada, isang makintab at itim na Mercedes-Benz ang marahang huminto sa tapat ng tawiran. Tumigil ang mundo ni Paulo nang bumukas ang bintana sa likuran ng sasakyan. Doon, sa loob ng malamig at mabangong loob ng kotse, nakita niya ang kanyang ina. Si Aling Rosa ay mukhang ibang tao. Maayos ang buhok, suot ang isang eleganteng salamin, at balot ng isang sutlang scarf na mukhang mas mahal pa sa lahat ng natitirang gamit ni Paulo. Nay? Ang mahinang tawag ni Paulo. Sinubukan niyang lumapit. Ang kanyang kamay ay pilit na gustong humawak sa pinto ng sasakyan. Nay, tulungan niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Ngunit ang mga mata ni Rosa ay nanatiling nakatingin sa harap. Hindi siya lumingon. Hindi niya tiningnan ang anak na nagmakaawa sa gitna ng initan. Sa isang hudyat mula kay Rosa, dahan-dahang tumaas ang bintana ng sasakyan. Unt-unting itinatago ang mukha ng matanda mula sa paningin ni Paulo. Ang tunog ng makina ng sasakyan habang mabilis itong humaharurot palayo ay tila isang huling paalam. Naiwan si Paulo sa gitna ng kalsada. Nanginginig ang mga binti at puno ng usok ang paligid. Ang kanyang ina, na dati ay handang lumuhod para sa kanya, ay ngayon ay tila isang bituin na napakalayo na upang maabot. Habang pinapanood ni Paulo ang papalayong sasakyan, isang tanong ang lumitaw sa kanyang isipan na nagdulot ng mas matinding kilabot kaysa sa gutom. Ito na ba ang katapusan? O nagsisimula pa lamang ang tunay na pagbabayad sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng aking ina? Ang bawat paghinga ni Paulo sa loob ng madilim na silid ay tila may kasamang alikabok na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang init ng gabi ay nanunuot at ang pawis na umaagos sa kanyang likuran ay tila maliliit na insekto na gumagapang sa kanyang balat. Wala na ang bango ng mamahaling humidifier. Ang tanging amoy na nananatili ay ang anghit ng desperasyon at ang umaasim na mga tira-tirang pagkain sa lababo. Naglalakad si Paulo patungo sa kanilang silid. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang sigla. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, narinig niya ang isang pabulong na boses mula sa loob. Ito ay boses ni Cynthia, ngunit hindi ito ang boses na puno ng reklamo na narinig niya nitong mga huling araw. Ito ay malambing, mapanlinlang, at puno ng plano. Yes, babe. I have the jewelry. I managed to hide the real ones before everything got frozen. Ang mahinang tawa ni Cynthia ay tila tunog ng isang ahas na naghahanda sa pagtuklaw. Don't worry about Paulo. He's a loser now. Bakit naman ako magsasayang ng panahon sa isang lalaking wala ng kahit isang sentimo sa bulsa? I'll meet you at the terminal in an hour. Just make sure the car is ready. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Paulo. Ang kanyang kamay na nakahawak sa hamba ng pinto ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding puot na unti-unting bumabalot sa kanyang puso.
Ang babaeng pinili niya kaysa sa sarili niyang ina, ang babaeng pinaniwalaan niya ng bulag, ay handa na siyang iwan sa gitna ng kanyang pagkawasak. Dahan-dahang itinulak ni Paulo ang pinto. Ang liwanag mula sa buwan na dumadaan sa bintana ay tumama sa mukha ni Cynthia. Nakaupo ang asawa sa kama, mabilis na isinisilid ang mga mamahaling relo at alahas sa isang maliit na backpack. Nang makita niya ang anino ni Paulo, mabilis niyang itinago ang kanyang cellphone sa likuran, ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ng pag-ibig ay tuluyan ng nalaglag. Cynthia, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Paulo ay paos at halos pabulong na lamang. Walang bakas ng gulat o pagsisisi sa mga mata ni Cynthia. Sa halip, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng semento. Tumayo siya at isinabit ang bag sa kanyang balikat. Let's be realistic, Paulo. You're broke. Foreclosed na ang bahay na ito, wala nang laman ang kumpanya mo, at pati ang pangalan mo ay burado na sa lipunan. I didn't marry you to live in the dark and eat canned goods. Ibinigay ko ang lahat sa'yo, Cynthia. Pinagtanggol kita. Itinakwil ko ang sarili kong nanay dahil sa'yo. Ang sigaw ni Paulo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at hagulgol. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Cynthia habang lumalapit siya sa pintuan. That was your choice, Paulo. Your mistake. If you were stupid enough to choose a woman like me over a mother who gave you everything, then you deserve this. Huwag mo akong sisihin sa kawalan mo ng utak. Sa mga sandaling iyon, ang mukha ni Aling Rosa ay biglang nagpakita sa gunita ni Paulo. Naalala niya ang bawat gabing naghihintay ang kanyang ina sa kusina. Ang bawat pasensya nito sa kabila ng kanyang mga hiyaw. At ang sampal na tinanggap nito mula kay Cynthia na hindi niya man lang ipinagtanggol. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang ina ay tila naging mga pako na ngayon ay bumaon sa kanyang konsensya. Napagtanto ni Paulo ang isang masakit na katotohanan. Sa buong buhay niya, iisang tao lang ang nagmahal sa kanya ng walang kondisyon at iyon ay ang taong itinapon niya sa gitna ng bagyo. Hindi ka aalis dala ang mga alahas na yan, Cynthia. Pag-aari ko ang mga yan. Ang huling hirit ni Paulo habang hinaharangan ang daan patungo sa hagdanan. Mabilis na nagbago ang anyo ni Cynthia. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ni Paulo upang itulak ito. Wala ka ng pag-aari, Paulo. Kahit ang dignidad mo, naibenta mo na. Layas. Ang tunog ng pag-aagawan nila sa bag ay umalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon. Ang bawat kalasing ng mga alahas sa loob ng bag ay tila tunog ng mga piraso ng buhay ni Paulo na nagkakabasag-basag. Nang mabitawan ni Paulo ang bag dahil sa panghihina ng kanyang katawan, mabilis na tumakbo si Cynthia pababa ng hagdan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang mabilis na pagtibok ng isang pusong wala ng pakiramdam. Huminto si Cynthia sa may pintuan at lumingon sa itaas, kung saan nakatayo si Paulo, lupaypay at wasak. Goodbye, Paulo. Sana ay mahanap mo ang nanay mo. Baka sakaling may matira pa siyang awa para sa isang katulad mong walang utang na loob. Ang malakas na pagsara ng pinto ay yumanig sa buong mansyon. Naiwan si Paulo sa tuktok ng hagdan, sa gitna ng kadiliman, habang ang tunog ng makina ng isang sasakyan sa labas ay unti-unting lumalayo hanggang sa muling maghari ang isang nakabibinging katahimikan. Wala na. Ubos na ang lahat. Pati ang huling piraso ng aking dangal ay kinuha na ng babaeng pinag-alayan ko ng aking mundo. Ang bawat hakbang ni Paulo palabas ng mansyong yon ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Ang malaking bakal na gate na dati ay bumubukas ng kusa para sa kanyang marangyang sasakyan ay nakapinid na ngayon at may nakasabit na kadenang tila sumasakal sa kanyang pagkatao. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, hindi bilang isang kalinga, kundi bilang isang saksi sa kanyang pagbagsak.
Ang kanyang mamahaling leather shoes na dati ay kumikinang sa bawat board meeting ay puno na ngayon ng putik at dumi ng kalsada. Ang bawat pasok ng tubig sa loob ng kanyang sapatos ay tila nanununuot na karayom na nagpapaalala sa kanya ng kanyang maling mga desisyon. Naglalakad siya nang walang tiyak na direksyon. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa basang semento. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada. Ang amoy ng mainit na sinigang at bagong saing na kanin ay humahalimuyak sa hangin. Pilit na kumakatok sa kanyang sikmurang matagal nang walang laman. Nakita niya ang isang matandang babae na maingat na pinupunasan ng mukha ng kanyang anak habang masayang kumakain ang bata. Ang simpleng tagpong iyon ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa puso ni Paulo. Naalala niya ang bawat umagang naghihintay si Aling Rosa sa kanya, ang bawat haplos ng ina sa kanyang likuran kapag siya ay pagod, at ang bawat anak kain na dati ay binaliwala niya at tinuring na isang ingay lamang. Ang bawat sakripisyo ng kanyang ina ay tila isang pelikulang naglalaro sa kanyang isipan, na ngayon ay puno na ng pagsisisi at pait. Naramdaman ni Paulo ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang gutom ay hindi na lamang isang hapdi sa sikmura. Ito ay naging isang malalim na kawalan sa kanyang kaluluwa. Napasandal siya sa isang poste ng kuryente. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang bawat singhap niya ay may kasamang amoy ng basang lupa. Sa gitna ng kanyang paglalakad, napadpad siya sa kalyang kinalugmukan ng kanyang ina noong gabi ng bagyo. Doon, sa ilalim ng isang puno ng nara, nakita niya ang isang bagay na nagpahinto sa tibok ng kanyang puso. Isang lumang tsinelas, kupas ang kulay, at putol na ang strap ang nakabaon sa putikan. Ito ang tsinelas ni Aling Rosa, ang tsinelas na naiwan noong marahas siyang itinaboy ni Paulo sa gitna ng ulan. Dahan-dahang lumuhod si Paulo sa putikan. Hindi alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang mamahaling polo shirt. Kinuha niya ang tsinelas at nanginginig na hinawakan ito. Ang bawat ukit at gasgas sa tsinelas na yon ay nagsasalaysay ng libu-libong kilometrong nilakad ng kanyang ina para lamang maitaguyod ang kanyang kinabukasan. Ang tsinelas na ito ang saksi sa kanyang paglaki, sa kanyang pag-aaral, at sa kanyang pagtatagumpay na nauwi sa pagiging isang bastos na anak. Niyakap ni Paulo ang maduming tsinelas sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga hikbi ay tuluyan ng kumawala at humalo sa tunog ng ulan. Ang bawat luha niya ay tila isang paghingi ng tawad. Sa bawat segundong kinalimutan niya ang kanyang pinagmulan. Ang lamig ng gabi ay unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto at ang kanyang pandama ay nagsisimulang malunod sa matinding lagnat at pagod. Nay, nasaan na kayo? Patawarin niyo ako. Ang pabulong na pagsusumamo ni Paulo habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang manlabo. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila mga sampal ng tadhana. Wala siyang pera, wala siyang tahanan, at ang pinakamasakit sa lahat, wala siyang inang mahihingian ng tulong. Sa gitna ng dilim at lamig, ang imahe ni Aling Rosa na nakangiti ay tila isang bituin na napakalayo na upang maabot. Napahiga si Paulo sa gilid ng kalsada. Yakap-yakap ang lumang tsinelas habang ang kanyang malay ay unti-unting inaagaw ng matinding panghihina. Ang huling nakita niya bago ang lahat ay maging madilim ay ang anino ng isang tao na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ngunit hindi niya nalaman kung ito ba ay isang kaibigan o isa pang malupit na biro ng tadhana. Tumayo ka, Ginoong Paulo. Ang aking opisina ay hindi lugar para sa mga taong mahihina at walang direksyon sa buhay. Ang tinig na yon ay hindi ang malambot at mapagkalingang boses na nakasanayan ni Paulo. Ito ay isang boses na kasing lamig ng bakal at kasing tapang ng isang reyna. Dahan-dahang itinaas ni Paulo ang kanyang ulo, ang kanyang paningin ay nanlalabo pa dahil sa lagnat at pagod.
Ang bawat pagkurap ng kanyang mga mata ay tila isang mabigat na gawain. Ngunit nang tuluyan ng luminaw ang kanyang paningin, ang hangin sa kanyang baga ay tila biglang nawaid. Nakatayo sa kanyang harapan, sa likod ng isang malawak na mesa na gawa sa mamahaling mahogany ay si Aling Rosa. Ngunit hindi ito ang inang nakasuot ng kupas na duster at amoy bawang. Ang babaeng nasa harap niya ay suot ang isang eleganteng dark blue suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang simpleng pero napakamahal na perlas. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, isang anyo na tila hindi kailanman nakatikim ng hirap o pang-aapi. Nanay, ang nanginginig na tawag ni Paulo. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na hikbi. Sinubukan niyang humakbang pasulong, ngunit ang kanyang mga binti na tila gawa sa marupok na kawayan ay sumuko. Napaluhod siya sa gitna ng makapal at malambot na carpet. Ang kanyang maruming kamay ay naging mantsa sa kalinisan ng silid. Maling opisina yata ang napuntahan mo, Ginoong Paulo. Ang malamig na sagot ni Rosa, hindi man lang kumukurap ang kanyang mga mata. Walang nay sa silid na ito. Dito, ako ang chairperson ng Rosa Foundation, ang organisasyong nagmamay-ari ng kumpanyang winasak mo at ang pundasyong bumili ng mansyong tinirhan mo. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila isang mabigat na presyur na nagpapaliit sa mundo ni Paulo. Ang bawat singhap niya ay may kasamang amoy ng mamahaling pabango at sariwang kape. Mga amoy na nagpapaalala sa kanya ng mundong dati ay pag-aari niya ngunit ngayon ay tila isang malupit na panaginip. Ang kaibahan ng kanyang anyo, marumi, basa at mabaho mula sa kalsada, laban sa karangyaan ng kanyang ina ay ang pinakamasakit na sampal na natanggap niya sa kanyang buhay. Patawad, Nay. Patawad po. Ang tanging nasabi ni Paulo habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa carpet. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito ang lahat. Nagbulag-bulagan ako. Pinaniwalaan ko ang maling tao. Hindi mo alam. Ang unti-unting pagtaas ng tinig ni Rosa. Bawat salita ay tila isang latigo. O hindi mo gustong malaman dahil masarap mamuhay sa itaas habang tinatapakan ang taong nag-akyat sa iyo roon? Alam mo ba ang pakiramdam ng itapon sa ulan, Paulo? Alam mo ba ang pakiramdam ng tratuhin na parang basahan ng sarili mong anak? Tumayo si Rosa mula sa kanyang upuan at lumapit sa malaking bintana na nakatanaw sa buong lungsod. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa sahig ay tila tunog ng isang hatol na walang kawala. Attorney Ramos found you in the mud. Ang patuloy ni Rosa ang kanyang likuran ay nananatiling matigas. He wanted to leave you there because that's exactly where you left us. But he knows I have a weakness called pag-ibig ng ina. Ngunit huwag mong isipin na ang pagdala sa'yo rito ay nangangahulugan ng kapatawaran. Humarap si Rosa kay Paulo. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa puot at pait. Ang taong nasa harap mo ngayon ay hindi ang inang sinampal at ipinagtabuyan niyo. Ang inang yon ay namatay na sa gitna ng ulan noong gabing isinara mo ang pinto sa kanya. Nay, please, give me another chance. Ang pagsusumamo ni Paulo, ang kanyang mga kamay ay nakadapo sa sahig habang patuloy ang pag-iyak. Kahit anong trabaho, gagawin ko. Huwag niyo lang akong ituring na parang basura. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rosa. Kumuha siya ng isang dokumento mula sa mesa at inihagis ito sa harap ni Paulo. Ang tunog ng papel na lumapag sa carpet ay tila isang huling hudyat. Kung gusto mong bumalik, Paulo, kailangan mong matutunan ang halaga ng bawat sentimong winaldas mo. Hindi ka CEO rito. Hindi ka tagapagmana. Sa listahan ng kumpanyang ito, ikaw ay isa lamang aplikante para sa pinakamababang posisyon at ang iyong unang sahod, ipamimigay mo yon sa mga taong katulad ng inang itinapon mo. Tumingin si Paulo sa dokumento. Pagkatapos ay muli sa kanyang ina. Nakita niya sa mga mata ni Rosa
Ang isang pag-asa na nakatago sa likod ng matitigas na pader ng galit. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang pinto ng opisina ay bumukas at pumasok si Attorney Ramos na may dalang masamang balita. Madam, si Cynthia, nakita na siya ng mga otoridad, pero may ginawa siyang hindi natin inaasahan na maaaring maglagay sa atin sa panganib. Ang bawat pintig ng puso ni Paulo ay tila isang mabilis na tambol. Ang katahimikan ni Rosa habang nakikinig sa abogado ay nagdala ng isang bagong klase ng takot. Madam, hindi lang po pagnanakaw ang ginawa ni Cynthia. Sinubukan niyang ipalsipika ang inyong pirma para ibenta ang mga shares ng kumpanya sa isang dummy corporation sa labas ng bansa. Pero dahil sa higpit ng ating security protocol, agad siyang natunton ng mga otoridad sa isang luma at maduming motel sa labas ng lungsod. Ang bawat salita ni Attorney Ramos ay tila isang hatol na nagpabagsak sa huling kuta ng pag-asa ni Cynthia. Sa loob ng isang masikip at mabahong silid ng motel, kung saan ang amoy ng luma at basang carpet ay humahalo sa anghit ng desperasyon, nakaupo si Cynthia sa gilid ng kama. Ang kanyang buhok, na dati ay laging maayos, ay gulo-gulo na, at ang kanyang maskara ay kumalat sa kanyang mukha dahil sa walang tigil na pag-iyak. Hindi maaari ito. I am Cynthia. Hindi niyo ako pwedeng kulungin sa ganitong klaseng lugar. Ang sigaw niya sa mga pulis na pumasok sa silid. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang mapang-uring tinig, ngunit ang bawat salitang Ingles na lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang nanlilimos na bulong sa gitna ng kanyang pagkawasak. Nang buksan niya ang kanyang backpack upang kuhanin ang mga alahas na itinago niya, isang mas matinding dagok ang sumalubong sa kanya. Ang mga diamanteng akala niya ay magliligtas sa kanya ay tila nawalan ng kislap. Sa ilalim ng bumbilya ng motel, nakita niya ang katotohanan. Puro high-quality fakes o mga huwad na bato na lamang ang nasa loob ng kanyang bag. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang kanyang kalaguyo, ay pinalitan ng lahat ng kanyang tunay na alahas bago siya iniwan sa terminal. No! No! Niloko niya ako! Niloko niya ako! Ang tunog ng kanyang pagsigaw ay umaling-awngaw sa pasilyo ng motel. Isang tunog ng isang taong tuluyan nang nawala sa katinuan. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob ng isang madilim at malamig na detention cell, dumating si Aling Rosa. Nakatayo ang matanda sa labas ng rehas, ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa, kundi isang malalim na katarungan. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang lason para kay Cynthia na noon ay nakasubsob sa maruming sahig ng selda. Tingnan mo ang iyong sarili, Cynthia. Ang boses ni Rosa ay kasing lamig ng bakal. Sabi mo noon, amoy isda ako. Sabi mo, mantsa ako sa inyong marangyang buhay. Ngunit ngayon, nasaan ang kislap mo? Nasaan ang mga kaibigan mong ipinagmamalaki mo? Dahan-dahang itinaas ni Cynthia ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Matanda ka. Ikaw ang may gawa nito. Sinira mo ang buhay ko. Hindi ako ang sumira sa buhay mo, Cynthia. Ang sarili mong kasakiman ang naghukay ng libingan mo. Ang malamig na tugon ni Rosa. Hinayaan mong lamunin ng pera ang iyong pagkatao hanggang sa wala nang matira, kundi ang isang balat na walang laman. Lumapit si Cynthia sa rehas at pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Rosa. Madam Rosa, please, patawarin niyo ako. Sabihin niyo sa kanila na iuurong niyo na ang kaso. Gagawin ko ang lahat. Magiging katulong niyo ako. Just don't leave me here. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rosa. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang damit mula sa maruming kamay ni Cynthia. Iyon ang pagkakamali mo. Akala mo, lahat ng tao ay may presyo. Ang katarungan ay hindi nabibili. Lalo na ang katarungan para sa bawat luhang pumatak sa aking mga mata noong gabing itinapon mo ako sa ulan. Tumalikod si Aling Rosa at nagsimulang maglakad palayo.
Ang tunog ng kanyang mga takong sa sementong sahig ng presinto ay tila bawat segundo ng buhay ni Cynthia na mabubulok sa loob ng bilangguan. Sa labas ng presinto, nakita ni Rosa si Paulo. Ang kanyang anak ay nakasuot na ngayon ng uniforme ng isang utility worker, isang malaking kaibahan sa kanyang dating mga suit. Hawak ni Paulo ang isang walis at dustpan. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong klase ng kapayapaan. Nay, ang mahinang tawag ni Paulo. Nakaalis na po ba siya? Tapos na ang lahat, Paulo. Ang hustisya ay nakahanap na ng kanyang tahanan. Ang sagot ni Rosa. Ngunit bago pa man sila makasakay sa sasakyan, isang iyaw mula sa loob ng presinto ang muling umalingaw-ngaw. Isang iyaw na puno ng kabaliwan at kawalan ng pag-asa. Si Cynthia ay nagsisimula ng mawala sa sariling katinuan. Tumatawa at umiiyak habang binabanggit ang mga pangalan ng mga luxury brands na hinding-hindi na niya muling mahahawakan. Habang umaalis ang sasakyan ni Rosa, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa madilim na gusali ng presinto. Ang karma ay tila isang ulan na hindi tumitigil hanggat hindi nahuhugasan ng lahat ng dumi ng nakaraan. Hindi sapat ang luha para mahugasan ang kasalanan ng isang anak, Paulo. Ang bawat patak ng pawis mo ang magiging pambayad sa bawat luhang pinaluha mo sa akin. Ang boses na yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Paulo habang tinitignan niya ang kanyang unang payslip, isang kakarampot na halaga para sa isang buwang pagtatrabaho bilang utility worker sa ilalim ng Rosa Foundation. Dati, ang halagang ito ay pambili lang niya ng isang bote ng alak sa isang magdamagang party, pero ngayon, tila ito ay isang kayamanan na kailangang pagkasyahin sa loob ng 30 araw. Sa loob ng malawak at mainit na warehouse, makikita si Paulo na nagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas. Ang kanyang mga kamay na dati ay malalambot at tanging panulat lamang ang hawak, ngayon ay puno na ng mga paltos na pumutok at naging kalyo. Ang bawat pag-angat ng sako ay may kasamang pag-ungol ng kanyang katawan. Ang kanyang polo shirt ay basang-basa na ng pawis at ang alikabok mula sa mga sako ay humahalo sa kanyang hininga na nagpapahirap sa bawat buga ng hangin mula sa kanyang baga. Hoy baguhan, bilisan mo naman dyan. Marami pang truck ang darating. Ang sigaw ng kanyang supervisor. Tumango lamang si Paulo at hindi sumagot. Wala na sa kanya ang dating yabang na sumisigaw kapag hindi nasunod ang kanyang gusto. Natutunan na niya ang sining ng pananahimik sa gitna ng hirap. Pagkatapos ng 12 oras na pagtatrabaho, umuwi si Paulo sa kanyang maliit na silid sa isang boarding house sa gilid ng riles ng tren. Ang init ng yero ng bubungan ay nanunuot sa loob at ang tanging nagbibigay ng hangin ay isang lumang electric fan na maingay ang pag-ikot at tila anumang sandali ay titigil na. Umupo siya sa gilid ng kanyang katre. Ang kanyang likuran ay tila hinihiwa sa bawat galaw niya. Nagluto siya ng isang pirasong tuyo at kaunting kanin. Ang amoy ng tuyo na dati ay kinasusuklaman ni Cynthia ay tila naging pinakamasarap na samyo para sa kanya ngayon. Sa kabilang dako, nakasakay sa kanyang itim na sasakyan na may madilim na tint, lihim na pinapanood ni Aling Rosa ang kanyang anak mula sa malayo. Nakita niya kung paano lumabas si Paulo mula sa warehouse. Bitbit ang kanyang bag na luma at kupas na. Nakita niya ang pagod sa bawat hakbang ng kanyang anak. Hinaplos ni Rosa ang malamig na salamin ng bintana ng sasakyan. Tila gustong maabot ang pisngi ni Paulo. Ang kanyang puso ay naglalaban. Ang katarungan ng isang nasaktang babae at ang habag ng isang ina. Madam, gusto niyo bang lapitan natin siya? Ang malambot na tanong ni Attorney Ramos. Huwag, attorney. Ang pabulong na sagot ni Rosa habang mabilis niyang pinupunasan ng isang butil ng luhang pumatak. Kailangan niyang matapos ang kanyang landas. Ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy bago ito maging dalisay. Ang naganap ng huminto si Paulo sa tapat ng isang tambak ng basura malapit sa kanyang tirahan. May nakita siyang isang maduming manika na wala ng isang braso at gulo-gulo ang buhok. Maingat niya itong kinuha
Pinunasan ang dumi sa mukha ng manika gamit ang laylayan ng kanyang t-shirt at maingat itong isinilid sa kanyang bag. Para kay Angel ito. Lilinisin ni Papayo ito para sa'yo. Ang pabulong niyang sabi, habang isang tipid at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ngunit habang naglalakad patungo sa kanyang pinto, nagsimulang manginig ang mga tuhod ni Paulo. Ang kanyang balat ay naging kasing init ng baga at ang kanyang paningin ay nagsimulang magkaroon ng mga aninong hindi niya maintindihan. Ang matinding pagod, gutom, at ang dumi sa warehouse ay tuluyan ng nagpabagsak sa kanyang resistensya. Pumasok siya sa loob ng banyo ng boarding house upang maghilamos, umaasang magigising ang kanyang diwa. Ngunit ang tunog ng tubig na bumabagsak sa timba ay tila naging isang malakas na ugong sa kanyang pandinig. Napahawak siya sa pader, nanginginig ang buong katawan. Ang bawat hininga niya ay mainit at may kasamang hapdi sa lalamunan. Hindi ako pwedeng magkasakit. Kailangan kong magtrabaho bukas, ang pilit niyang sabi sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting pumipikit. Napasandal siya sa malamig na semento. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang dumausdos pababa hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Ang kanyang huling naisip ay ang mukha ni Aling Rosa noong gabing itinapon niya ito sa ulan. Ngayon, nararamdaman na niya ang tunog ng bawat patak ng ulan sa kanyang kaluluwa, ang bigat ng bawat pagkakamaling hindi na maibabalik. Sa hotel suite, biglang nabitawan ni Aling Rosa ang kanyang baso ng tubig. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang babala na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. "Madam, ano hong nangyari?" Ang nag-aalalang tanong ni Attorney Ramos. "Si Paulo, attorney, ang anak ko. May masamang nangyayari sa anak ko," ang nanginginig na sabi ni Rosa habang nakahawak sa kanyang dibdib. "Anak, tama na. Hindi ko na kayang makita kang ganito." Ang mga salitang yon ay hindi lumabas sa bibig ni Aling Rosa, kundi umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanyang nagdurusa na puso. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabilis na tambol na hindi tumitigil simula nang mabasag ang baso sa kanyang hotel suite. Hindi na niya hinintay ang paliwanag ni Attorney Ramos. Mabilis siyang lumabas at sumakay sa sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang rosaryo. Nang makarating sila sa tapat ng madilim at masikip na pasilyo ng boarding house, sa gilid ng riles, ang amoy ng kanal at ang init ng nagbabagang yero ay sumalubong kay Aling Rosa. Ito ang lugar na pinili ni Paulo upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Ang bawat hakbang ng matanda sa marupok na hagdanang kahoy ay tila isang pag-akyat sa bundok ng Kalbaryo. Dahan-dahang itinulak ni Attorney Ramos ang pinto ng maliit na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pundidong bumbilya sa labas. Doon, sa malamig na semento ng banyo, nakita ni Rosa ang kanyang anak. Nakahiga si Paulo. Ang kanyang katawan ay nakabaluktot sa tindi ng panginginig. Ang kanyang balat na dati ay alagang-alaga ngayon ay puno ng dumi at sugat. Ngunit ang nagpadurog sa puso ni Rosa ay ang hawak ni Paulo. Nakayakap ang kanyang anak sa isang lumang shawl. Ang shawl na ginamit ni Rosa upang balutin si Angel noong gabing itinapon sila sa ulan. Basang-basa ito ng luha at pawis ni Paulo. Tila ito ang kanyang tanging kumot at kaligtasan sa gitna ng kanyang pag-iisa. "Paulo, anak ko." Ang hikbi ni Rosa ay tuluyan ng kumawala. Lumuhod siya sa basang sahig, hindi alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang mamahaling damit. Maingat niyang kinuha ang ulo ng anak at ipinatong sa kanyang kandungan. Ang init ng lagnat ni Paulo ay tila nanunuot sa palad ni Rosa. "Nanay?" Ang pabulong na tawag ni Paulo nang bahagyang mamulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay nanlalabo at sa tingin niya ay isa lamang itong magandang panaginip bago siya tuluyang mawala. "Nay, patawad po. Hindi ko po sinasadya."
Huwag niyo po akong iiwan sa dilim. Narito na si Nanay Paulo. Hindi na kita iiwan. Ang sagot ni Rosa habang hinahaplos ang pawisang noon ng anak. Isang sandali kung saan ang lahat ng bilyones, ang lahat ng galit, at ang lahat ng pait ay naglaho. Ang tanging natira ay ang isang ina na naglilinis ng mukha ng kanyang anak gamit ang sariling panyo. At isang anak na sa wakas ay natagpuan ng kanyang tahanan sa mga bisig ng taong pinakasinaktan niya. Ang pagmamahal ni Rosa ay tila isang mahimalang gamot na nagpababa sa temperatura ng galit sa kanilang pagitan. Dahan-dahang tinulungan ni Attorney Ramos si Paulo na tumayo. Ang bawat galaw ni Paulo ay may kasamang aray, ngunit ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa laylayan ng damit ni Rosa. Tila natatakot na kapag bumitaw siya ay maglalaho ang lahat. Nang ilabas nila si Paulo sa boarding house, ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan. Nakita nila ang marangyang anyo ni Aling Rosa na inaalalayan ang duguang utility worker. Ngunit para kay Paulo, wala siyang pakialam sa tingin ng mundo. Ang tanging mahalaga ay ang amoy ng kanyang ina, ang pamilyar na amoy ng pag-ibig at kaligtasan. Attorney, dalhin natin siya sa ospital. Sa pinakamagaling na doktor, ang utos ni Rosa. Ang kanyang boses ay puno na muli ng awtoridad, pero may halong matinding kalinga. Gayunpaman, habang papalapit sila sa sasakyan, isang itim na van ang biglang humarang sa kanilang daan. Ang tunog ng pagpreno ng sasakyan sa tuyot na lupa ay nagdala ng isang bagong klase ng panganib. Bumukas ang pinto ng van at lumabas ang tatlong lalaking nakamaskara. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Paulo at sa bag na bitbit nito. Madam, pumasok na kayo sa loob. Ngayon na! Ang sigaw ni Attorney Ramos habang humaharang sa harap ni Rosa. Nanginig si Paulo, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa takot na baka muling masaktan ng kanyang ina dahil sa kanyang mga pagkakamali. Ang mga tauhan ni Cynthia na matagal nang naghihintay ng pagkakataon upang makuha ang huling dokumentong hawak ni Paulo ay narito na upang tapusin ang laban. Huwag niyo siyang sasaktan. Ako ang kailangan niyo. Huwag ang nanay ko. Ang boses ni Paulo ay paos at basag, ngunit meron itong lakas na hindi kailanman narinig ni Aling Rosa noon. Sa kabila ng nanginginig na mga binti at lagnat na tila sumusunog sa kanyang katawan, humakbang si Paulo sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga braso ay nakabuka, tila isang pananggalang na handang tumanggap ng anumang hagupit. Ang anino ng kanyang dating mayabang na sarili ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang lalaking natutunang pahalagahan ang tanging kayamanan na hindi kailanman nawala sa kanya. Ang isa sa mga lalaking nakamaskara ay mabilis na sumugod, ang kanyang kamay ay nakataas at handang manakit. Sa halip na tumakbo o magmakaawa, nanatiling nakatayo si Paulo. Ang tunog ng pagtama ng kamao sa kanyang balikat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, isang mabigat na tunog na nagpabagsak sa kanya sa pagkakaluhod. Ngunit kahit sa gitna ng sakit, hindi niya binitawan ang laylayan ng damit ni Rosa. Tumakbo na kayo, Nay. Attorney, ilayo niyo na po siya rito. Ang pagsusumamo ni Paulo habang ang kanyang mukha ay namimilipit sa hapdi. Paulo, anak, ang hiyaw ni Aling Rosa. Ang tunog ng kanyang tinig ay puno ng pait at takot. Sinubukan niyang abutin ang kanyang anak, ngunit mabilis siyang inalalayan ni Attorney Ramos patungo sa likod ng sasakyan. Madam, kailangang maging ligtas kayo. Ito ang gusto ni Paulo. Ang mabilis na paalala ng abogado. Ang kaguluhan ay tila isang mabilis na pelikula sa paningin ni Rosa. Nakita niya kung paano pinalibutan ng tatlong lalaki si Paulo. Ang kanyang anak ay tila isang sugatang leon na pilit na lumalaban, hindi para sa sarili, kundi para bigyan ng oras ang kanyang ina na makatakas. Ang bawat sipa at tulak na natatanggap ni Paulo ay tila nararamdaman din ni Rosa sa sarili niyang katawan. Ang physiological na sakit ng makitang sinasaktan ang sariling dugo.
At laman ay mas matindi pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya mula kay Cynthia. Ngunit bago pa man tuluyang mabuwal si Paulo, ang paligid ay nabalot ng tunog ng mga sirena. Ang asul at pulang liwanag ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang gumuhit sa madidilim na pader ng boarding house. Ang mga tauhan ni Cynthia na akala ay madali lang ang kanilang misyon ay mabilis na nagpanik. Ang tunog ng kanilang mga mabilis na hakbang habang sinusubukang tumakas patungo sa kanilang van ay tila isang nakabibinging ritmo sa gitna ng gabi. Nandyan na ang mga otoridad, walang kikilos. Ang sigaw ng isang pulis. Sa gitna ng tensyon, nakita ni Rosa si Paulo na dahan-dahang bumubagsak sa semento. Ang kanyang katawan ay wala ng lakas. Mabilis na nakawala si Rosa sa pagkakahawak ni Attorney Ramos at tumakbo patungo sa kanyang anak. Lumuhod siya sa putikan, kinuha ang dugo ang mukha ni Paulo at inilagay sa kanyang kandungan. Anak, Paulo, gumising ka. Ligtas na tayo. Narito na si nanay. Ang pabulong na hikbi ni Rosa habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa sugatang pisngi ni Paulo. Dahan-dahang iminulat ni Paulo ang kanyang mga mata. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng dugo at dumi. Ligtas. Ligtas na kayo, Nay. Iyon lang. Iyon lang ang mahalaga. Na ito ay tila tumigil sa oras. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga pulis na nag-aaresto sa mga salarin at ng mga usisero sa paligid, ang mag-ina ay tila nasa sarili nilang mundo. Isang mundo kung saan ang kapatawaran ay hindi na kailangan pang banggitin dahil ang bawat patak ng dugo ni Paulo ay nagsilbing pambura sa bawat pagkakamaling nagawa niya noon. Dahan-dahang binuhat ng mga medical responders si Paulo patungo sa ambulansya. Hindi binitawan ni Rosa ang kamay ng kanyang anak. Habang ang sasakyan ay mabilis na humaharurot patungo sa ospital, ang tunog ng heart monitor sa loob ay tila naging bagong ritmo ng kanilang buhay. Isang paalala na habang may pintig pa ang puso, mayroon pang pagkakataon para sa bagong simula. Tumingin si Rosa sa bintana ng ambulansya. Ang ulan ay tumila na at ang mga ulap ay nagsisimulang mahawi upang ipakita ang isang malamig, ngunit payapang buwan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Sapat na ba ang sakripisyong ito ni Paulo upang mabura ang lahat ng pait? O mayroon pa ring anino ng nakaraan na magtatangkang sumira sa kanilang natagpuang kapayapaan? Ang bawat tunog ng makina sa loob ng puting silid ay tila isang mahinang tibok ng orasan. Nagpapaalala sa bawat segundong hiniram natin sa tadhana. Ang amoy ng gamot at kalinisan ay nanunuot sa paligid. Ngunit sa gitna ng lamig ng ospital, naroon ang isang init na nagmumula sa mahigpit na pagkakahawak ng isang kamay. Dahan-dahang iminulat ni Paulo ang kanyang mga mata. Ang liwanag mula sa bintana ay tila isang banayad na haplos ng umaga. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Aling Rosa, maayos, payapa, at may bahid ng isang matamis na ngiti. Ang kanyang ina ay hindi na nakasuot ng uniforme ng katulong, ngunit sa mga mata nito, naroon pa rin ang parehong pagmamahal na nakita ni Paulo noong siya ay bata pa. Nay, ang mahinang tawag ni Paulo. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng puot, kundi ng isang malalim na pagpapakumbaba. Gising ka na, anak. Sabi ng doktor, ligtas ka na. Ang bulong ni Rosa habang hinahaplos ang buhok ni Paulo. Sa silid na yon, tila pansamantalang naglaho ang halaga ng mga bilyones at ang bigat ng lahat ng sugat ng nakaraan. Tahimik na ikinuwento ni Rosa ang naging kapalaran ng lahat. Si Cynthia ay nahaharap ngayon sa mahabang proseso ng paglilitis habang unti-unti siyang nilalamon ng sariling galit at maling desisyon. Samantala, tungkol sa kumpanya, nagpasya si Rosa na ibenta ang malaking bahagi ng kanyang shares at gamitin ang pondo upang suportahan ang mga foundation
na tumutulong sa mga matatandang pinabayaan at nakalimutan ng kanilang mga pamilya. Hindi natin kailangan ang lahat ng yaman na yon, Paulo. Ang pera ay parang ulan. Maaari itong magpatubo ng halaman, pero maaari ring itong magdala ng baha na sisira sa lahat. Ang paliwanag ni Rosa. Nag-iwan ako ng sapat para sa pag-aaral ni Angel at para sa isang simpleng buhay natin. Gusto kong matutunan mong mabuhay ng may dangal, hindi dahil sa kapal ng pitaka mo. Pagkalipas ng ilang buwan, sa ilalim ng asul na langit sa isang payapang sementeryo, nakatayo si Paulo sa harap ng puntod ng kanyang ama, si Don Roberto. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt at maong. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo pa rin mula sa pagtatrabaho, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay malinaw. Pa, patawad po kung natagalan bago ko naintindihan ang tunay na halaga ng pangalang iniwan niyo, ang pabulong na panalangin ni Paulo. Pangako, aalagaan ko si nanay. Hindi ko nahahayaang pumatak muli ang kahit isang luha ng pait mula sa kanyang mga mata. Ang huling tagpo ng kanilang kwento ay naganap sa isang maliit ngunit magandang bahay sa labas ng lungsod. Walang matatayog na gate, walang mga security guard, at walang malamig na marmol na sahig. Ang paligid ay punong-puno ng mga halamang itinanim mismo ni Aling Rosa. Ang tunog ng tawa ni Angel habang naghahabulan sila ng isang maliit na aso sa hardin ay tila pinakamagandang musika sa pandinig. Mula sa kusina, ang halimuyak ng luya, sibuyas at sariwang manok ay nagsimulang kumalat sa hangin. Ito ang amoy ng tahanan. Inihain ni Aling Rosa ang isang malaking mangkok ng mainit na tinola sa gitna ng kanilang maliit na lamesang kahoy. Ang bawat usok na lumalabas mula sa sabaw ay tila nagdadala ng kapayapaan sa bawat isa sa kanila. Kain na tayo, anak, ang anyaya ni Rosa. Kinuha ni Paulo ang sandok at maingat na nilagyan ang pinggan ng kanyang ina bago ang sa kanya. Sa unang higop niya ng sabaw, ang init nito ay tila gumapang sa kanyang buong katawan, nagpaparamdam sa kanya ng isang uri ng busog na hindi kayang ibigay ng anumang marangyang buffet sa Forbes Park. Ang sarap, Nay. Ito ang pinakamasarap na nilaga na natikman ko sa buong buhay ko, ang sabi ni Paulo, habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pasasalamat. Ngumiti si Aling Rosa. Ang kanyang mga kulubot sa muka ay tila naging mga guhit ng isang magandang mapa ng tagumpay. Ang ulan ng kahapon ay tuluyan ng humupa at ang sikat ng araw ay nananatili na ngayon sa loob ng kanilang tahanan. Sa bawat subo ng pagkain, sa bawat tawa ni Angel, at sa bawat haplos ng hangin, alam nila na sa wakas sila ay tunay na malaya. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa init ng pagmamahal na muling nabuo sa gitna ng pagsubok. Ang bawat paglubog ng araw ay may dalang pangako na ang kadiliman ay hindi permanente, at sa bawat pagsikat ng umaga, mayroong pagkakataon para sa isang bagong pahina. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang humupa ang bagyong naging saksi sa pagkawasak at muling pagkabuo ng pamilya ni Aling Rosa. Ang hapdi ng nakaraan ay tila mga bakas na lamang ng paa sa dalampasigan na dahan-dahang binubura ng banayad na alon ng panahon. Sa isang maliit na veranda ng kanilang payapang tahanan sa probinsya, nakaupo si Aling Rosa sa isang tinitindigang duyan. Pinapanood niya ang kanyang apo na si Angel, na ngayon ay masigla nang tumatakbo sa ilalim ng mga puno ng mangga, habang si Paulo ay matiyagang tinuturuan ng bata kung paano magtanim ng mga binhi ng gulay. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa mukha ni Paulo, na ngayon ay mas maaliwalas at puno ng katahimikan. Ang kanyang mga kalyo sa kamay ay hindi natanda ng parusa, kundi simbolo ng kanyang bagong dangal bilang isang lalaking natutong tumayo sa sariling mga paa. Naitanong ng marami, napatawad na ba ni Aling Rosa ang kanyang anak?
Ang sagot ay hindi matatagpuan sa isang mabilis na oo, kundi sa bawat araw na pinipili nilang magsimulang muli. Ang pagpapatawad ay hindi isang hantungan, kundi isang mahabang paglalakbay. Para kay Rosa, ang makitang inaalagaan ni Paulo, ang bawat sentimong kinikita nito, at ang pagmamahal na ibinibigay nito kay Angel ay higit pa sa anumang salitang patawad. Ang tiwala ay muling itinanim at bagamat mabagal ang paglaki, ang mga ugat nito ay mas malalim na ngayon kaysa dati. Natagpuan na ba nila ang kapayapaan? Ang katahimikan sa kanilang tahanan ay hindi ang katahimikan ng kawalan, kundi ang kapayapaan ng isang pusong wala nang itinatago. Wala na ang takot sa mga iskandalo, wala na ang pangangailangang magpanggap sa harap ng mga panghusgang lipunan. Ang bilyon-bilyong ari-arian ng Rosa Foundation ay patuloy na nagbibigay ng kalinga sa libu-libong matatanda sa buong bansa, isang legasiya ng pag-ibig na hinding-hindi mabubura. Ngunit para kay Rosa, ang kanyang tunay na mansion ay ang simpleng bubong na ito kung saan ang pagmamahal ay malayang humihinga. Nay, handa na po ang tsaa niyo. Ang boses ni Paulo ay puno ng paggalang habang inilalapag ang tasa sa maliit na lamesa sa tabi ni Rosa. Maingat siyang naupo sa paanan ng kanyang ina, isang posisyon ng pagpapakumbaba na kusa niyang ginagawa araw-araw. Salamat anak, ang malambot na tugon ni Rosa. Hinaplos niya ang balikat ni Paulo, isang haplos na nagsasabing ang lahat ay maayos na. Ano ang aral na iniwan ng kanilang kwento sa atin? Ang kayamanan ay maaaring maglaho sa loob ng isang gabi. Ang mansyon ay maaaring gumuho at ang kapangyarihan ay maaaring mabawi. Ngunit ang utang na loob sa isang magulang at ang dangal ng isang tao ay ang tanging mga bagay na mananatili kapag ang lahat ay kinuha na sa atin. Ang kwento ni Aling Rosa ay isang paalala na ang pag-ibig ng isang ina ay parang lupa. Maaari itong tapakan, maaari itong bungkalin, at maaari itong saktan. Ngunit ito pa rin ang tanging lugar kung saan maaari tayong muling mag-ugat at tumubo pagkatapos ng pinakamalakas na unos. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, ang tunog ng tawanan ni na Paulo at Angel ay humahalo sa huninin ng mga kuliglig. Isang huling ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aling Rosa bago niya ipikit ang kanyang mga mata para sa isang mahimbing na tulog. Wala nang takot, wala nang pait. Ang ulan ay tumigil na at ang lupa ay muling naging sariwa.